bugnaw sa kinanglan natin kuha natin nga pinsar, mabugtaw. Amen? So, sila isang kanta natin, I just want to thank you. So mga magitan, just want to thank you with silingon sa kadamo sa binobra sa Diyos sa ato ng kayuhan. Amo na lang ginang pwede natin mabalik sa iya. I just want to thank you. Kita lagyan ng itas ng blessing sa Diyos, no? So, all the glory and honor belong to Jesus. We say amen. Amen. Thank you, Jesus. Pwede ka na ka-stretch sa mga kasukasuan. Mga joints natin kay karon mas yung iba na matulog na lang ng mantika. So, okay na? Yes. Okay. You may take your seats. So, thank you, Jesus, sa atong na Sunday School liwat. Ka-amazing lang kay ang mga ginhambal sa kagina. Liwaton ko ni karon may mga tamo to parts kagina daw maagyan kagid karon sa Word of God. Thank you, Lord, sa pagkapyot kit sa atong tanan kada isa. Sa ka-riit sa panahon subong. Pasalamat din kita kay Jesus sa protection sa mga aksidente. Kay bis ka na pa sa sulod balay nimo ang aksidente ka panultol. Ka protection man sa mga kalamidad. Ang kanaon nag-alburuto, no? Kung ano ba da mga laitsimpo, mga lino, protection sa mga laing espiritu. Kay grabe naging ka-evil sa tao sa subong miskan pamilya mo, putan mo ulo. So, hindi na kita mo kag mga kawatan. Kay kagapon, naging istorya na community na Grace of Yap. Ang mga basiyo yari na di sa tupang nato. Dahil yun yung mga basiyo. Oo, kay amat-amat sa kawatan sa ilo dira kay para pikapon niya na lang may lang kay mga alas 5 nagbukawan niya kung mga nagakuha ng mga hotelya kaging bilin niya pinaglagan siya kaging sitasa ni Grace pero may nakuha pagigya lain pagig nga adlaw kuno mga botelya may nakuha gid sa iya duwa kasako sa botelya nga ginatambay di plaza duwa wakid may dala e-bike. So, thank you Jesus sa pag-protect sa ating space kay safe. So far, wala pa man kita din na no? Thank you Jesus. Gambal ko, kumusta daang suga kung adlaw na mga alas 5 ko nang bugtawan niya. Siga kasana paman ko no. So, thank you Jesus. Kita dapat kapangaman ng kita ng kumilan sila nga kay Jesus lang naman. So, thank you Jesus sa mga blessings kay hambal ko Lord. Daw uso ito sa amon subong ang pa-pranay bilang mga balayaw. Kami bila Lord. Amon nga ito bila kong gaulan man kami dito sa Lord. Kaya ang extension, ang amon nga house, kabalay, so na, kaya lang ginaya, ang amon nga area, mga 100, almost 100. Ang house area nga provided sa subdivision is 25 lang gamay lang kayo. So ginpa-extend namon, almost na maximize ng tanan, ang tanan nga ang tanan nga tubig nga gin-extend la sa ato ang gutter nga gin-butang sa panday nubo lang mga 4 inches. So ang tanan nga ulan makadto na nga overflow ga awas. So mag-awas na kakadto man sa amon sa kwarto. So gatsalod ka ulan. So thank you Jesus kay gin-bless you my sister Paula. Minister Lorraine, there's
so much to be thankful for. I mean, ito na may isa-isa, basta kung madumduman, tapos naman, nandun na yun. Ito na pag-ipapantuson pa ng blessings sa Diyos ang besta na wala ko pasalamat. So, thank you, Jesus. And it's time to hear God's Word na naman. Sa last week, aton nga message is God's unfailing love. And since ay pakitagapon sa bulan sa love, no? Today is the last Sunday sa February, no? Jasig lang, next week, March na. So, ang message ko subong is still about God's love. So, maybe sa una nagkabinsan kita nga ang love or ang gugma gina-earn. Gusto? Ang love or ang gugma gina-earn sa tao. Kaya saying na nagasiling, if you want to be loved, you must be lovable. So in other words, kinahanglan mo anay maging lovable. Kinahanglan mo anay ipakita or i-prove nga worthy ka palanggaon sa iba ng tao. Kinahanglan mo anay maging maayo or maging acceptable para palanggaon ka sa iba ng tao. Actually, ang mo na siya ang normal kung sa human relationships. No? Sino man bimanamian nga magpalangga ka sa tao nga hindi lovable. No? Kung kalaw ay sa imo batasan, sino magpalangga sa imo? Kasingki sa imo ulo, rasing sa imo magtire. Tapos kayo expect ka nga palanggaon ka, no? Ka hindi normal. Pero sa Diyos yan, lain yung magpalangga ang Diyos. Okay? Kita nga mga tao, we are unworthy. Hindi kita yatakos. Kaya kadamo sa aton sa mga diferensya. Kadamo sa aton mga kakulangan. Pero ginpili isang Diyos nga palanggaon kita, not because we are lovable, but because God is love. Siling dira sa 1 John 4 verse 8. So hindi kita magpinsan nga kinahanglan tanay maging maayo nga tao, kinahanglan tanay pamatutan ang kaugalingon ta sa Diyos antes niya kita palanggaon. Sa Romans 5:8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So wala pa kita yan naglabot sa church, pinapalangga na kita sa Diyos. Sa harap pa kita sa sala, sa nagatalang-talang palang kitaging palangga niya na kita, kaging pakamatsa na kita sa cross. Bisan wala taging pangayo nga palanggaon kita sa Diyos, bisan wala kita magiging himo nga maayo, bisan ano pa naton kapasaway, palangga na kita gyapon. Pero bisan ano kita kapalangga sa Diyos, hindi buot silingon nga pagusto naman lang kita pakasala. Kay siling sa Romans 6:1, shall we continue in sin that grace may abound? So hindi pwede nga nagapadayon kita sa sala, nagapadayon kita pakasala, kay total palangga man kita sa Diyos. Kaya ang gugma sa Diyos, once mabatsaga naton, once kin-acknowledge naton kung paano kita ginpalangga sa Diyos, nagapag-o ini sa aton kabuhi. Na dapat mga buhi kita according sa gusto sa Diyos. Kaya nag-learn kita magbalik sa iya sa pagpalangga nga ginapabatsag niya sa aton. We love Him because He first loved us. That's why gusto ta i-please si Jesus. Amen? So, subong aga,
gusto kong mag-focus sa pagpalangga sa Diyos sa aton nga bisan hindi kita worthy in palangga na kita gyapon. So last week ang aton nga story is party kay Gomer. Itong tumanda si Gomer, ang isa ka adulteress nga gintubos ni Hosea. So subong nga adlaw party ni gyapon sa isa ka adulteress nga natakpan na gid sa akto nga nagaobra sa pagpakasala. So kapila nyo na yung nabatian sa una, no? The woman caught in the act of adultery. Pero wala ko pa rin na-preach, so muna yung aton nga padalman subong. Sa sa John 8, 1 to 11. John 8, 1 to 11, let's all stand. John 8 verse 1, Jesus went unto the Mount of Olives, and early in the morning he came again unto the temple, and all the people came unto him, and he sat down and taught them. And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery, and when they had set her in the midst, they say unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground as though he heard them not. So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. And again he stooped down and wrote on the ground. And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. When Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. So let's pray. Lord Jesus, thank you, Lord, sa sining adlaw, for blessing each one of us and for blessing this church, Lord. We come to you today, Jesus, para magpamati naman sa inyong pulong, and we pray na ikaw magubod sa sining mensahe and bless us through your word, Lord. Kabay pa ang hindi nga pulong, puno sa spiritual needs ng kaisa sa subong adlaw. We praise you, Lord Jesus, and we give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. We say, praise the Lord. Praise the Lord. So please take your seats. So ang ating message subong adlaw is unworthy but loved anyway. Unworthy but loved anyway. So, antes sang sining nga iskandalo, si Jesus ara sa temple nagatudlo sa mga tao. Kagang mga tao nga ginatudloan niya, nagapamatay sa iya, divided na. Mayara nagapati kay Jesus, mayara man na hindi pa convinced, nagatudluwa. Kagang mga Pharisees, ang mga religious leaders, gapatreten na kay Jesus. Nahadlok sila nga madulaan sila sang gahom kag influence sa mga tao, kay nagamat-amat na sila pati kay Jesus. So ang ginubra sa mga scribes and Pharisees, ginaidiyahan nila nga matrap si Jesus.
Nga kung maluoy si Jesus sa babae, hamalon nila nga ginlapas ni Jesus ang patakaran sa Old Testament or ang law ni Moses. Kung istriktuho naman ni Jesus nga i-enforce, ipatupad niya gid ang layi, no, ipatuman niya ang layi sa sala sang babae, pinsaron naman sa mga tao nga ka-harsh kay Jesus o kung ka-berdugo, which is opposite sa ginapakita ni Jesus sa ila. Nga si Jesus is naka-merciful, buot kag mapinalanggaon nga klase ng teacher. So si Jesus kaya tawag ni siya pero may teacher o kon rabbi kapag may siya katulog sa mga temple, sa synagogue, kag sa mga pagtilipon. So ginplanuhan sa mga religious leaders nga corneron si Jesus. So isa ka agawan nagatudlo si Jesus sa temple, may gindala sila nga babae nga nag-cause sang commotion, nagkuha din sang atensyon sa mga tao. Kaya ang mugin ng tuyo nila sa mga scribes and Pharisees nga kuwao ng atensyon sa tao kay para ipakawian si Jesus. Para maguba ang credibility ni Jesus sa mga tao para hindi na siya patihan sa mga tao. So gindala nila ang babae sa tubang ni Jesus kag sa mga tao. Hindi para i-restore, not for justice, kundi para i-set up si Jesus. Pero sa parts ng babae, grabe ang iya pagkahuya sa sining na natabo. Kita ka muna sa mga news, mga legal husbands, may mga dala pulis, kag gina-raid nila sa kalugar kay para dakpo ng iya asawa nga may upod nga ibang nga lalaki. Para dakpo ng iya asawa, iba din na video pa na hindi nakapangaman ng duwa kay caught in the act amo ginang ang ilang goal na para may proof sila nga may sala kay para mapriso. So maamo ginang natabo sa sining nga babae, kahuluya ginkuha gin nila ang atensyon sa tanan, nag-iskandalo sila. God, ang iskandalo nga makaguba sa reputasyon sa tao. So imagine nun tanong, gin-expose ang imo sala sa public, ang imo sala nga ginatago-tago mo sa private, ginatago-tago ninyo sa private, ginbuyag-yag sa kadaman, ginpakawian ka sa tunga sa madamo nga tao. Kag kakabatian mo na mga tao nag-istoryana na sila sa mga posible nga ipataw sa imo nga sentensya, ihatag sa imo nga punishment. Kaya sa time ni Moses, kung nag-commit ka sa adultery, ang imo punishment is kamatayon. Ayon sa Leviticus 20 verse 10. And the man that committeth adultery with another man's wife, even he that committeth adultery with his neighbor's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death. Deuteronomy 22 verses 22 to 24. If a man be found lying with a woman married to an husband, then they shall both of them die, both the man that lay with the woman and the woman. So shalt thou put away evil from Israel. If a damsel that is a virgin be betrothed unto an husband, and a man find her in the city and lie with her, then you shall bring them both out unto the gate of that city, and you shall stone them with stones that they die. The damsel because she cried not, being in the city, and the man because he hath humbled his neighbor's wife, so thou shalt put away evil from among you.
So in simple explanation, kung madakpan ka nga guilty ka sa adultery, patyon ka gid, patay kang bataan. Kag patyon ka sa hindi manamig nga paagi. May pagurgin patay ka nga gipusil ka na lang. Kaya isang bala ka lang, dula na dayon, wala ka na wala pa mong kuragi. Pero kung paagi sa pagbato, daw ka morbid, daw ka hindi mo may imagine ang sakit. Nga gamay una, nakalitaw ka pa, tapos sa matamad, ay guaan ng mga parts ng lawas mo, ulo mo, di kaya. So, kasakit ng pagkamatay, no? Kasubong sa mga balita, no? Mabatian nato ng mga kalainan sa tao, wala? Pinagsanay, ngara, naligan, nabasahan ko, mga bata pa lang nagbinunanay ballpen sa mata, labot sa uto, kate, patay ng bata. So, grabe ka evil sa tao. So, ang muna yung kakabatian sa mga sang babae, no? Inaistoryahan sa mga tao sa balibot niya nga dapat patsyon na siya. So, may banduguro ng mga tao sa palibot, nag-prepare na siyang batog. Batog lang ang lagko, hindi lang gagmay. So, ano ay hangkalain sa feelings ng babae sa mutong atay. So, grabe ng tensyon, kaya it's just a matter of time, pwede na siya batohon, pwede na siya sentensyahan. So, I believe kasamo ng iyang balatsagon, ang iyang kahuya sa natabo sa iya, natakpan din siya sa tuma sa pagpakasala iya. Ang kabukat sa balatsagon, no? Nawian siya sa mga kilala yan. Kagang kulba na anytime pwede siya patsyon. Pagkaroon naman po sila kay Jesus sa verse 4, John 8 verse 4. They say unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? So ang balila, Master, nalakpanin mo ng babae, nag-obra sa hindi amo. Di, ano mahambal mo? Hindi bala sa time ni Moses, dapat paksyon na niya. So verse 6, this they said, tempting him that they might have to accuse him. So mga religious leaders sumangkot kay Jesus hindi para makakuha sa hustisya, kundi para testingan si Jesus. So wala sila actually labot sa babae, wala sila concern sa babae, kaya nila yung motibo na gupon si Jesus that they might have to accuse him. Pero ano ang ginobra ni Jesus? But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground as though he heard them not. So nagduko lang si Jesus kag nagsulat-sulat sa duta. Gamit ang iyang tudlo as if wala siya may nabatian. Inablang Jesus, gusto rin kami mo, kabati ka? Ano ka Lord? Passive listener ka guro eh. So si Jesus, ginistorya nila pero nagpawala na si Jesus. Imbes na mag-react si Jesus, imbes na magbais sa mga nagagarit-garit sa iya, naghipos lang si Jesus. Kaya kung sapakon sila ni Jesus, wala gid sa maayo matabo. Kung magamba si Jesus, di habuyan yung bato. Hambalo nila nga si Jesus wala sang kaluoy. Kung mahambal naman si Jesus nga
hindi nyo paghabuya. Hambalo naman nila si Jesus na nag-violate siya sa layi, sa law ni Moses. So, si Jesus, wala git sang pakatuan kung maghimo sa isang desisyon. Kung may ginatawag na win-win situation, ang muna siyang kay Jesus ang opposite, na wala git sang maayong option. So nagduko lang si Jesus, naghipos kag nagsulat-sulat sa duta. So sa time na gina-pressure siya sa mga tao, sa time na gina-provoke siya sa mga tao, naghipos lang din siya. No? So pautang lesson, kita gaano kita kung gina-provoke kita sa tao, kung gina-pressure kita sa tao, kung ginasabad-sabad kita, ginagarit-garit kita, kaya ang ilang goal ang unay nga ipagwaon si Jesus sa Yapanit. So kung gaano kita kung may nagagarit-garit sa aton sa palibot ta, kaya hindi malikawan kung kapangabuhi kita sa tao, may ara ginayang magsinabad sa aton. May mga tao ginayang mga hisaan ang yawa wala nagapahuay. So, gusto na nila nga makita nga maguba ka. Gusto na nila makita nga magwa ka gid sa panit mo. So, mano kita. So, normally, ang tao, ma-react gid na yun. No? Pagkabati mo pa lang sang pagting, hindi pala sila nga hindi ka bati pagting, no? Akid na yun. Mabatihan mo pa lang ngalan mo nga ikaw na istoryahan or may nukambal sa iyo, matsak mo hindi niya mo. Kisya, una ka pa aking. Una ka pa aking nga, imbes nga ikaw akigan. So, mano kita. Kung ang mga tao sa palibot natin may pina-deal sa imo na hindi mo namian. Gusto mo i-prove nga husto ka kag sala sila, no? Normally ang mo gina. Kag kisa tamaan mo ka prove nga husto ka, ikaw pa ang nagagwa nga malain. Ikaw pa ang gagwa nga lain imo nga batasan. Kag hindi lang kung isa nagagwa nga malain, kung isa nagalain gid ang atong batasan. No, kay kinasapak mo ang hindi dapat sa lakakon. Gitagaan mo atensyon ang mga butang nga madrain lang sa imong nga kusog. So let's learn from Jesus. So wala niya si Jesus nagpadala-dala, wala siya nagpadaso-daso, wala siya nag-react dayon. He refused to be manipulated. So kisa ang pinaka-the best nga response sa mga nag-provoke sa aton, ang magpahimuyong, ang magpakalinom. Amen? Amen. So most of the time, ang pagpahimuyong or ang pag-pause, no? Pagpundo anay, dako ini ang mapuli sa lain-lain na sitwasyon. May nabasahan ko sa kagapon sa Facebook. Practice the pause. When in doubt, pause. When angry, pause. When tired, nasapat siya gusto ko no? When tired, pause. When stressed, pause. When hungry, pause. When scared, pause. When overwhelmed, pause. When self-doubting, pause. And when you pause, pray for wisdom. Yes. Siling sa Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. So pause doesn't mean weakness.
it means wisdom. Before reacting, breathe. Before speaking, pray. God meets us in the stillness and gives direction one moment at a time. So, kalmaan ay antes mag-react. No? Pause. Hindi pose. Mga pose ka rin kami sa picture. Problema, no? Pose. Selfie. Kag hindi kita sagay engage sa mga arguments nga kabalogin kita nga wala pakadtuan. Mabalaan naman ang argument nga valid. Kag mabalaan ka kung mga nagapamangkot sa aton sincere. Kag mabalaan naman ko ang mga nagapamangkot sa aton may laing nga motibo. Amen? So, pinaka-safe nga obrahon ta para hindi kita makasala, maglikaw na lang. Or basi isa, kita man ang gapang-garit-garit sa iban. Kita gali ang nagapang-provoke sa iban. Kag nagapakahuya sa iban. Tapos gamiton ta ang simbahan. No? Gamitan ta sila scripture para ipabalo nga sala. Kita mo yan. Ari ako ng bra sa Bible ni. Parehas ang ginobra sa mga scribes and Pharisees, nag-quote sila scripture na amo ni yung layi ni Moses para i-condemn ang babae. So, subong may nabatian nyo naman na kapila na ni Sandy Brederick kapon sa ako, nagkataon ko, gaamo reels. Ang parte sa celebrity couple na pala subong nag-viral, nga ginagamit nila ang Word of God nga i-preach, gina-preach na ang Word of God, pero sa lai lang ang paagi, hindi pala namit. Nga imbes makawin sila ng souls para kay Jesus, nagdamo ang aking sila. No? Ang ilang nga paagi, especially ang lalaki, kapag-condemning, nga daw siya na ang perfect, nga kalaway ko dala kay kita pa sa public man ang iya nga mga diferensya. So muna nga halong kita sa atong behavior masagwa para maging effective kita nga witness sa Diyos. Amo ta nga balster ligat kagina nga dapat hindi kita dayang magpasayang-sayang pagusto na lang kita, behave kung ano da ang kulo natin pagwata, basta gamit lang kita Word of God, no? Tungod kasi imbang kita. So dapat halungan kinato na muna, pause before you react. Kaglaro na to, no? Wala gaya problema share sa Word of God, kaya muna nga atong naubra. But we have to be careful sa atong behavior. Kaya kita ang mga ambassadors ni Jesus sa iba. Kita ang mga representative ni Jesus sa mga tao sa iba. So, sa verse 7, John 8:7. So, when they continued asking him, kita nyo bisa naghipo si Jesus, no? They continued asking him. Wala, di siya nila, ginuntatan. Ginapilit, di siya nila. Amo na nga kung isang hipos ka na, garit-gariton kapag nila. So, dapat control. So, when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. So nagtindog si Jesus na naghambal, kung sino sa inyo ang wala sala, siya una haboy bato sa babae. Kung sino sa inyo ang perfect,
So si Alvin siguro muna siya una haboy sa babae. Grabe ang wisdom ni Jesus. Wala niyang in-deny ang law ni Moses. Wala niya man ginambal nga wala sala ang babae. Ginpakita niya lang kung ano ka-ipokrito ang mga tao. Daw sa mga piyo sa inyo, mag-judge sa iba na tao, no? Mag-condemn sa iba na tao, pero kamo gani mismo kadamo man sa inyo mga kasawayan, kadamo man sa inyo diferensya. So kisado kapos lang magpakalain sa iba na tao, no? So halungan ta nga hindi kita maging judgmental sa iban. Daw sobra pa kita sa Diyos. Si Jesus gani ginhipusan niya ng babae, itaya, ginpadalatan na ang tao sa impyerno. Hambal ni Jesus, judge not that you be not judged. Matthew 7:1. So ang pagpang-condemn hindi ka na iaubra. Kaya hindi kita ang Diyos. Ang muna bilang ginambal na base maglalapaw na kita sa langit, katama na doon ka correct. Maglapaw kita sa langit, din kita matupa sa outer space. Sa Venus, ang kabalong mong Venus is the hottest planet in the solar system. So verse 7, and again he stooped down and wrote on the ground. So after niya hambal sa mga tao nga kung sino wala sila, siya unaboy. Nagbalik siya sa duta kag nagsulat-sulat naman kag naghipos. So wala kita kabalo kung ano tong ginsulat-sulat ni Jesus. May aray ba nagapati nga ginsulat ni Jesus ang mga sala sa mga tao kag ginpanas. Theory lang na. Ang iba naman nagapati nga ginpakita ni Jesus symbolically nga siya ang nagsulat sa law. Sa Exodus 31:18. And he gave unto Moses when he had made an end of communing with him upon Mount Sinai 2 tables of testimony, tables of stone written with the finger of God. So wala gin-specify sa sining event kung ano ang gin-sulat-sulat ni Jesus. Ang base ka doon lang to siya no? Sa duta na para lang ma-divert ang attention. Kasi ka doon sa small circle, big circle. Kiss mama, kiss papa. So wala na gin-specify. Kaya ang focus hindi sa iyang pagsulat-sulat, kundi sa iyang paghipos kag sa pagpugong niya sa iyang kaugalingon na hindi dayon magsabat sa ilang pamangko. So verse 9, and they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. So after sila ginambala ni Jesus, nga kung sino wala sila, siya una haboy bato sa babae, ginkonsensya sila, kag isa-isa sila nga nagpanayo, naghinaling. So good sa pinakatigulang, nga una tigulang, kay kung edad ka kuno, the more mo ma-realize nga kadamo si mga sala. So una, tigulang. Kag nagsunod, hasta naubo sila. Hasta nga si Jesus na lang kag ang babae ang nabilin. So, kung mapiyara natin si Jesus, wala siya nagamit sa puwersa. Wala siya nagpaling sa mga tao nga nakatungtong. Kalmado lang din ang paghambal ni Jesus. Pero kay ano ang iyang ginhambal? Ang kamatuoran.
Amo na hindi ta kinahanglan mamuyersagid or magbinastos para magdao kita sa argument. No? Kay actually, ubra na yasang mga wala unod ang ulo nga mag-iskandalo ang ila nga pagpabalo mo nga gusto ka sala sila. May ara saying nga nagasiling, when you run out of reasons, you raise your voice. Gusto? Kaya wala ka na sang ihambal ang imo argument, sala, hindi na amo. So, patutudo na lang tingog. Para kung no abe, gusto ka. Pero kung ara ka sa gusto, hindi mo kinahanglan mamirsa. Ang Word of God, hindi na kinahanglan nga patutudo, may microphone naman ta. No? As long as nakuha lagi ang pinaka-juice pala sa word ng pulong, makuha lagi ang pinaka-punto sa pulong sa Diyos, ang muna na. Kaya dapat naton na ipangabuhi. Kaya silang adlaw ang muna ang mag-judge sa aton. Kung balaging sunod naton or di palapos na sa aton lunggan. So verse 10, when Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? So nagtindog liwat si Jesus, nakita niya ng babae na lang isabilin, ubos tanan, linakat ang mga tao. So may imagine ta sa sugod-sugod, kagawd-kahon sa mga tao, no? Tapos amat-amat na naglinong ang palibot. Amat-amat na nagtawhay ang palibot. No, kanami guro sa part sa babae na natawhayan na ang mga tao nga nagakapyot sa mga bato nga inughaboy sa iya naghinalin kag wala bilin. So I believe dito lang nga tawhay ang pamatsyaw sa babae. God ginistorya siya ni Jesus, sila niya, babae, di na to ang mga nag-akusar sa imo. May ara bala nagkondenar sa imo? Hath no man condemned thee? She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. So, babae, no, nga natakpan gid sa akto nagubra sa sala, she was guilty. Kag deserve niya tani na pinahan. Deserve niya gid na pinahan. Pero ginpili ni Jesus na hindi siya pag-i-condemn. Ano na ang tawag sina? Mercy. Na-deserve mo pinahan pero wala kaging pinahan. Ang grace, hindi mo deserve ang blessing pero bless ka ni sang Diyos. So kita, hindi kita aware kung isa, kaya kung hindi kita magbantay, kung isa daw gagwa, kita nga daw mga parisiyo man kita. Anong ginubra sa mga parisiyo? Na may kapyot sila bato nga ready mag-judge sa babae. Kita, kung may amo kita na nga batasan nga kadasig sa aton mag-judge sa iban nga nakasala. Nga klaro gid, may proof ka gid nga nakasala. May bato ka na nga inughaboy sa iya. Ano ba naton? Buyan nato ng bato. No? Pwede ito na buyan subong aga. Kay kita, hindi man kita perfect. Amen? Let's remember the Word of God, God's kind of forgiveness. I hope na dumduman yung panang ulong sa Diyos. So, si Jesus, kaya pakita niyang
mercy. Nagpakita siya sa mercy sa babae. Hambal ni Jesus, go and sin no more. So hindi po silingon nga merciful ang Diyos, ma-unli, pakasala ka naman. Siling ni Jesus, go and sin no more. So kinahanglan natin magbag-o kang mag-untat sa pagpakasala. Kay bisan ano pakadako sa aton sala, pwede gid kita patawaran sa Dios. Pero ang kapatawaran sa Dios may upod ni nga responsibilidad. Kaya muna ang pag-inulsol, kag ang pagkabuhi naton sunog sa gusto sa Dios. Amen? So ang ini nga story sa babae caught in the act of adultery. No, kapila na niya siya mabatian, pero gusto ko maintindihan ta sa subong adlaw kung ano kadalong sa mercy kag gugma sa Diyos sa aton. Kabalwayhan ng Diyos sa aton ng mga sala. Kung ano kita ka makasasala. Kung makailis kita daw wala kita, hindi kita kapusa kamatis, no? Pero sa pinsa ka grabe kita magpakasala. Kaga mga sala naton nga ginatago tala. Ang Diyos kabalo na. Pero ano ginaobra sa Diyos? Ano ginaobra ni Jesus? Siya ang nag-ako sa aton nga mga sala. Bisan ano kita ka-unworthy, gin pakamatyan kita sa cross ni Jesus. Gin-endure niya ang physical pain, physical kag emotional pain, para lang luwason kita ng mga unworthy. Unworthy. Hindi takos. So muna magpalangga ang Diyos sa atin. We are unworthy, but loved anyway. So I hope naintindihan na, no? Kabay pa maintindihan natin nga palangga kita sa Diyos. We are loved, bisan hindi kita perfect. We are loved, bisan ano pa ang sala natin sa una. Bisan kadamo kita sa kakulangan sa Diyos. We are loved. So kitaya, palangga naman bala si Jesus. Natunan talaga siya ang palanggaon. Sa time na na-convert kita, natunan na bala si Jesus na palanggaon. Kag isa lang ang ginaayo ni Jesus sa aton, go and sin no more. Bisan dira na lang mabalik sa iya ang pagpalangga na sa aton. So, kung palangga na si Jesus, go and sin no more. So this morning, let's turn to God and let's worship Him. Pasalamatan na siya kay ginpalangga niya kita, no? Bisan hindi kita worthy. Thank you, Jesus. We love you, Lord, and God bless everyone.